Good afternoon, everyone. Good afternoon sa inyong lahat. This is once again Tutor Z from SDO Tarlac Province together with Tutor Marky from SDO Bulacan. Tutor Marky, bumati ka? Hello everyone! Hello Agha! Amazing na hapon sa ating lahat. Thank you po Tutor Z. Isa na namang kapanapanabik na online tutorial ang ating magaganap ngayong hapon. So I think Tutor Z talagang exciting ang topic natin ngayon, di ba? Yes, that is correct, Tutor Marky. Siyempre, habang tumatagal, actually lalong humihirap. Okay. So, Tutor Marky, habang na tayo nagsisimula at nag-set up, I guess ikaw nang bahala dito sa ating mga bago nating bisita or at mga laging naka-tune in sa atin. Okay, thank you po, Tutor C. Hello and happy viewing kay Norris L. Grid, kay Francine Pangilinan from Santa Lucia National High School, kay Laika Galang Pagdanganan, also from Santa Lucia High School, kay Francine Panalangin, kay Emmanuel Sita Rosa, ang ating cutie of the week last week. Okay po, si Patrick J. Valderrama, si Jeneline Piedad from Doña Magdalena Gafud National High School, grade 8, Jasmine ang kanyang section. And also, happy viewing kay Anzi King Garcia Sakdalan, kay Andrew Sembrano, also from Santa Lucia High School, grade 8A ang kanyang section. And ayun nga, kay Patrick J. Valderrama. Of course, mamaya siguro mag-overflow ang ating comments, Tutor C. That is correct. Alright, so Tutor Marky, yes, mamaya dadami pa yan kasi maraming active tayong mga learners. And tandaan na this is not just para mairaos natin, di ba? Itong mga viewers natin kasi ito yung mga masigasig mag-aral kahit anong mangyari. So Tutor Marky, last week, meron tayong parang, kumbaga, very active participant. Would you like to take this opportunity to acknowledge that tutor, that cutie? Yes, thank you po. Thank you po, Tutor Z. And of course, syempre, grade 8, ito na. Sino kaya ang ating cutie of the week na kung saan yung week 5 na ginawa natin? Ayan, lumabas na ang kanyang picture. And of course, ito ay of course, si Laika G. Pagdanganan, ang ating mahusay cutie of the week. Siya po ay from grade 8C. Ang kanyang school ay from Santa Lucia National High School, from Division of Bulacan, Region 3, Central Luzon. At of course, ang kanyang teacher, si Teacher Mark Joseph Leongson. Ayan, congratulations din po, sir. Congratulations, Laika G. Pagdanganan. Congratulations, Laika Pagdanganan, and also to your teacher, si Sir Mark Joseph Leongson. And of course, syempre makakatanggap siya ng ating national certificate from Itulay being the Mahusay Cutie of the Week. Right, Tutor Marky? Yes po, ang nakalagay po sa ating certificate, this certificate is hereby presented to Laika G. Pagdanganan in recognition of outstanding participation and great attitude during the Itulay online tutorial session in Science 8 presented this 18th day of October 2001, signed by Tutor Z and Tutor Marky. Mamaya, Laika, ibibigay ko sa iyo, isasend ko sa iyo ang iyong certificate right after ng ating session. Thank you. And congratulations, Laika. Yes, Tutor Marky. And of course, maliban kay Laika being our Mahusay Cutie of the Week, meron din tayong Mahusay School of the Week, Tutor Marky. Ayan, of course, ang ating Mahusay School of the Week. Congratulations po sa Ramon National High School, Tutor Z, from Division of Isabela, Region 2, Cagayan Valley. So, siyempre, from week to week, tiga natin kung ma-maintain nila ang pagiging Mahusay School of the Week. Ayan, alright, of course. Ayan ang kanilang certificate. Congratulations po sa inyong lahat. Tandaan na hindi natin to ginagawa para lang, sabi ko nga kanina, Tutor Marky, mairaos, di ba? No, we are doing this kasi gusto nating mag-aral. Di ba? In fact, kahit wala na nga tayo sa school, tayo, Tutor Marky, nag-aaral pa rin tayo, di ba? Kasi gusto natin talagang fresh na fresh ang ating mga knowledge, kumbaga. Alright, Tutor Marky, today, ito ang ating module class. I do believe pare-parehas naman tayo ng module. Nagiging learning activity sheets nga lang sa mga divisions or district na gumagawa ng learning activity sheets. It's about Quarter 1, Module 5, Colors of Light tayo. Last week, pinag-aralan natin yung, ano yung Tutor Marky? Ito is something po sa sa sound po, yung temperature and the speed of light, yung kanilang relationship.
Of course, that is correct. And today, Tutor Marky, ano ba ang ating sinusundang gabay sa ating discussion today? Okay, thank you po. So grade 8, ang ating most essential learning competency for this afternoon is to explain the hierarchy of colors in relation to the energy of visible light. So it is under the most essential learning skill or yung MELCS na tinatawag natin. That is correct. And also at the end of this session, Tutor Marky and class, ito yung mga dapat nating makuha. Kumbaga kahit hindi tayo maging perfect, basta makuha natin yung ating pinaka-goal. And that is, yung una, Tutor Marky, demonstrate the existence of the color components of visible light using a prism or diffraction grating. Yung mga yan ay i-define natin mamaya, Tutor Marky. How about the other two, Tutor Marky? Okay, the second second objective po natin for this afternoon is to explain the hierarchy of colors in relation to energy. And for our third objective is to explain that red is the least bent color and violet the most bent color according to their wavelengths and frequencies. Yes, that is correct. And Tutor Marky, sabi ko nga sa iyo sa sa Messenger, madugo yung topic natin ngayon kasi in just 45 minutes ay 3 lesson ang kailangan natin tapusin. So grade 8 class, ito ay kumbaga sinamarize na lang namin ni Tutor Marky, no? Kasi kumbaga makuha lang natin yung pinaka main gist or main idea ng 3 lesson na to, we will be good na doon sa ating topic for today. Lesson 1 is colors of light, lesson 2 hierarchy of colors or yung parang ranking nila, Tutor Marky, di ba? And yes, paano sila nagbe-bend. All right. So, Tutor Marky, let's do a quick recap. Palitan tayo dito para naman maging fresh pa rin yung kanilang mastery, not memory, kasi yung memory pag nadapa, nakakalimutan eh. Mastery nung last topic natin. So, Tutor Marky, what is sound? So here from our last week or on our previous lesson, so the sounds are caused by vibrations referring to the back and forth movement of objects. Ayan. So pag ginawa ka natin yung, sabi ko nga, pag ginawa ka natin yung ating leeg, so pag magsalita tayo, meron tayong vibration na nafe-feel. Ayan. So and then magka-produce tayo ng sounds. That is correct, Tutor Marky. And also, Tutor Marky and class, sound is energy din naman. Kasi nga, as long as may gumagalaw at makaka-apekto ng ibang bagay sa paligid, it is considered as energy. And sound is in the form of wave, umaalon. So, sound is the effect of vibration of the particles of matter like air molecules. Sabi ko nga, Tutor Marky, di ba? Ang sound actually is yung pasa-pasa ng air molecules ng vibration. Kaya nga sa space, wala talagang sound doon. Kahit sa pelikula na may special effects na sound, wala talagang sound doon. Kasi vacuum yon, walang molecules na magpapasahan. Just like this one, Tutor Marky and class. Kunwari, for example, ang nag-vibrate na object ay yung tako ng billiards. So, yung vibration niya ay tinamaan yung unang molecules at yung molecule na yon ay tumama din at ipinasa yung energy sa susunod na molecule. Di ba, Tutor Marky? Opo. So, ayan, kitang-kita mo natin grade din ang example na pinapresent po ni Tutor Z. Ayan. Yes, that is correct. Ito tinatawag natin to class na tuning fork. Actually, nakakita ko niyan sa school. Meron pala kami niyan, hindi ko alam. So, kapag pinalo kasi yung Tutor Marky, nagba-vibrate. Kaya yan yung good example ng object na sa science lab natin na para ipakita yung vibration. And tulad ng sinabi namin ni Tutor Marky kanina lang and last week, ang sound actually na naririnig natin is yung vibration na ipinapasa-pasa ng mga air molecules hanggang ito ay tumama sa ating eardrum. Di ba, Tutor Marky? Yes po. So yung sound wave na yan, pag pumasok sa ear natin, yun yung time na naririnig natin yung sound. And of course, because of the vibration. Yes, ayan, and that vibration is brought by the molecules na nagpapasahan. Ano yung pagkaka-explain mo dito, Tutor Marky? Ayan po. So, and for us to be able to see or to hear a certain sound or sound wave, and of course, it will be propagated with this particular yung terms po, no? We have the solid, the liquid, and the gas. And from this, mas mabilis ang vibration or yung pagdaloy or pag-travel ng sound wave from gas up to solid. So, ibig sabihin, mas mabilis ang speed of sound sa solid, Tutor Z.
compared dun sa liquid at saka sa gas. That is correct. Dahil nga sa solid, Tutor Marky and class ay magkakatabi kasi yung mga molecules na magpapasahan. Kaya mabilis makarating sa kabilang dulo. Alright? Ayan. So Tutor Marky, sabihin mo lang kapag meron kang babatiin ha. Ito Tutor Marky, parang i-refresh mo sila dito. Ayan. So we have different factors po, grade 8 on that may affect the speed of sound. So hello sa ating mga manonood dyan. So we have here the elasticity. Okay, yung pag nag-apply tayo ng force, agad-agad na bumabalik, or yung example nga natin ito yung rubber band. So the second one is the density of the medium. So it may be determined by amount of mass per area on space or volume of the material. And the third one, ito yung highlight ng ating topic last week, yung temperature. As temperature increases or getting hotter, the molecules become more active, the sound can travel faster. So ibig sabihin, the more na mas mainit, mas mataas ang temperature, mas mabilis ang travel nung sound. Yes. Ayan. Hello kay Andrew Zambrano. Ayan. Yes. Yes, Tutor Marky, yun nga. Nakapansin ko dumadami na sila. So, just take time, Tutor Marky, insert ka lang na pagbabati tayo para naman makausap natin sila. Kasi para sa kanila ito. Ito, Tutor Marky, yung gustong-gusto kong i-trivia about light na gusto kong i-share din sa inyo at sa iyo rin, Tutor Marky. Class, do you know that the colors we see from objects are reflected color waves from the white light spectrum? Mamaya ipapaliwanag namin yan ni Tutor Marky. Actually, Tutor Marky, kaya nga 'di ba, napapansin mo pinag-usapan namin class, etong jacket namin is actually green. Bakit iba sa camera? Kasi class, ang kulay talaga ng object na nakikita natin ay hindi yung kulay mismo ng object, kundi yung specific color sa white light na tumalbog, 'di ba? Papunta sa mata natin. Nagkataon hindi tumalbog ng tama yung spectrum dito sa jacket natin, Tutor Marky. Alright? Kaya nga kung mapapansin nyo class, iba-iba ang kulay na nakikita natin because it is actually coming from the white light, and that is the sunlight. Okay? Kasi nga yung mata natin, Tutor Marky, may mga receptors and nerves yan na nag-a-identify, parang sa computer ba, may code na kinikilala niya yung tumalbog na signal, di ba? So now you know na ang kulay na nakikita natin ay hindi pala talaga kulay ng object na yon, kundi yung tumalbog na kulay mula sa ilaw. Right? Ayan. Yan. Yeah, so bago po tayo magpatuloy. Yes. Okay, bago po tayo magpatuloy, isa-shout out ko lang ang ating mga viewers. Hello kay Patrick J. Valderrama, kay Jenaline Piedad from Doña Magdalena, Gafood National High School, kay Patrick J. Valderrama from Santa Lucia National High School, kay Fulgencio Clarice, kay Jalen Rose de Guzman, okay, kay Andrew Sembrano, Patrick J. Valderrama, kay Mariel Kyle Lustre Ramos, ayan. Actually, yung tutorials nilalagay nila yung pangalan ng teacher nila, si Sir Mark Joseph Leongson. Very good. Si Ryan J. Cornelia Soliva, kay Levis Tolentino Yumang, kay Trisha Abigail Dizon Santos, Maria Victoria Tolentino, Maria Janelle A. Catalig, ayan, Emmanuel Cita Rosa, who else? Jean Gatchalian, ayan, nabanggitan natin yung iba. Vince Noah Kaling, Laika Galang Pagdangan. Ayan, nag-thank you siya. Thank you for appreciating her. And Mark William Gregorio. Ayan. So, syempre, Tutor Z, bago natin makalimutan, sa ating mga viewers na nandyan, sabay-sabay po tayong mag-share at mag-like sa ating online session. So, bibigyan ko siguro tayo ni Tutor Z ng 10 seconds para i-share natin ang online. So, punta lang po kayo dun sa pinanonood nyo and then share sa inyong Facebook. Tutor Z, countdown po tayo ng 10 seconds. Sige, okay. Tutor Marky. Go ahead, ready? Tutor Marky. Ready? Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. So, siguro, grade 8, dapat na-share nyo yung online session natin ngayon, ha? Okay po. Yes. Tutor C, siguro mamaya, yung ibang mga nag-comment dito, babatiin po natin. Yes. And hello kay Emmanuel Tarosa, isa sa mga cutie of the week natin previously. Yes, very active. All right, Tutor Marky, first part, kasi nga tatlo ito. First part is the colors of light. So, na-share ko na yung isang idea about yung colors, that na galing pala ito sa liwanag na naghiwa-hiwalay. Hindi pala yung actual kulay ng object. So, under this one, i-define natin, Tutor Marky, what is light. Okay? So, Tutor Marky, do the honors. Ayan.
So, according po dito, so light is a form of energy. So, it is also called grade 8 as radiant energy. So, whether a light or a radiant, same lang po siya. So, it is transported through a travels by electromagnetic or tinatawag nating EM waves. And also, it will radiated or radiates to all direction, mapataas, mapababa, mapagilid, or mapatabingi. So, it will also radiated. So, yun yung tinatawag natin yung light. Yan, That is Tutor Z. correct. Yes, Tutor Marky, nagre-radiate siya kasi kapag syempre open yung light source, so lahat ng direction ay pupuntahan niya. However, diretso nga lang yung path. Hindi lang kasi natin nakikita, Tutor Marky, yung energy mismo eh. Syempre pag tumapon yan, diretso yan. Katulad doon nakikita nyo gumagalaw dyan screen. Alright? It is made of photons class. Okay? So, super liit siya that travel very fast because photons don't have mass. Alam niyo naman yung mass, di ba? May kinalaman dyan yung katawan at saka yung bigat. So, dahil wala siyang mass, super gaan niya, Tutor Marky. And the approximate speed, Tutor Marky, is 300 million meters per second. So, grade 8 pa atandaan natin, 300 meters per second. That is correct. So, yan basically ang kung saan gawa ang light, Tutor Marky and class. Photons, sabi niya dito, are massless bundles of electromagnetic energy that travel only in a straight line. But the photon particles radiate outward from the source. Yung nga sinabi namin kanina, na ang light nagta-travel lang ng diretso, pero kapag open yung source, syempre lahat ng direction ay kanyang pupuntahan. Tutor Marky? Ayan. So, we have here light waves travel from their sources in a straight line. Yung gaya nung nabanggit ni Tutor si kanina, di ba? Nabanggit natin, it is radiates in different direction. At yung nagra-radiate tayo, yung tinatawag nating rays. Ayan. Yes. That is correct, Tutor Marky. And kitang-kita nyo naman, kaya nga siya tinawag na light waves. Kasi actually, hindi naman ito talaga physical na ganyan, Tutor Marky. Kaya lang yung mga scientists natin, nung may instrument sila na nag-reading, yan ang nakita nila na nagwe-wave pala ang light. Kaya tinawag na light waves. At ang tawag dyan, class, ay rays. Alright? Ayan. So, light energy cannot move object, Tutor Marky. Of course, kasi wala nga siyang mass, di ba? Wala siyang katawan para tumulak or humila. But it can be converted into another form of energy that can do work. Example, Tutor Marky, are... Okay, the first one is the photosynthesis and the second one is the solar energy. Ayan. Alam na ng mga grade 8 yan kasi lower grade yan eh. Diba? Okay. Okay, so punta na tayo sa actual source natin, Tutor Marky, ng light. Okay? So pag-uusapan natin para makarelate ang lahat is yung sunlight, Tutor Marky. Can you discuss this to them, Tutor Marky? Ayan, so of course, iba yung tinatawag nating sunlight. So ito yung lagi nating napapansin pagising tayo ng maaga. Ito yung nagpapagising sa akin pag sa atin. So sunlight is a radiant energy that travels as the visible light. So of course, ang sunlight ang sources po niya, and of course yung sun, kaya nga sunlight. So it is the only EM that can be seen by our naked eye. Tama po ba, Tutor Z? Ito lang yung nakikita natin kaya tayo nagigising pag umaga. Ay umaga na pala. It is because of sunlight. Yes. Ayan. At yung huli, so it is a natural light is also called as white light. Ayan. Yes. Hello kay Abdul. Abdul. Hello kay Abdul Rahman Bari. So ang kanyang teacher ay si Ma'am Grace Parungaw from 8K, kay Angel Jamaica Antonio. Ayan, kay Tricia Abigail Dizon Santos, kay Ma'am Melinda Espino Manyo, kay Rona Estrella Ignacio. Tutor, nakikita ko rito, puro Santa Lucia National High School, no? Ayan, kay Francine Panalangin, kay Eliza Nicole Sawal, ayan, kay Zvan Joaquin, kay John Maika Rivera. Ayan, Tutor Z. Alright, babalikan po natin mamaya yan, Tutor Marky, mga comments para engaging, di ba? Alright, class, dito sa screen na to, ang tatandaan natin ay yung dalawang term dyan, Tutor Marky. Yung visible light na tinatawag ding white light. Kasi yan yung pag i-breakdown natin mamaya. So, always remember yung term white light, class. Alright? So, ano nga ba ito? As energy, class, yung white light is actually, Tutor Marky, a combination of many different colors. Kumbaga, class, di ba, pag nag-mix tayo ng kulay, may mabubuo tayong bagong kulay. In this case, sa light, Tutor Marky and class, pag kinumbay natin lahat ng kulay, magiging white. Di ba? Imbis na magkaroon ng parang pigment na ibang kulay, magiging white po siya. Kaya nga tinawag siyang white light, although it's a combination of many different colors. Tulad
nitong mga ito? Tutor Marky, anong tawag dyan? Ayan, ito ay Roy GB. Actually, Tutor Z, may nakita ko dito sa comment natin, may nagsagot na ganyan yung meaning ng Roy GB. Ayan, nawala. Ayan. Ano nga ba yung Roy Ayun. GB, So, Tutor Marky? ayan, so yung Roy GB po, Tutor Z, grade 8, ito yung acronym ng lahat ng colors. Yung familiar tayo, yung tinatawag nating rainbow. So yung letter R, that means red. Letter O, that means orange. Letter Y, that is yellow. Letter G for the green. Letter B for the blue. Letter I for the indigo. And letter V for the violet. Ayan, Tutor That is Z. correct. Yes, and actually class yan din mismo yung hierarchy natin mamaya kasi when you say hierarchy, ito yung arrangement nila. Katulad sabi ni Manuel Cita Rosa, inisa-isa niya yung Roy G. Biv, ganun din si Francine Panalangin. Okay, so alam na natin yung ibig sabihin ng Roy G. Biv class. Ito yung sinasabi natin tutor Marky, di ba? Ang white light, sabi ko nga, is actually a combination of many different lights na nandoon sa loob. But in order for us, Tutor Marky, na makita silang maghiwa-hiwalay, kailangan natin silang baluktutin. Because tulad ng sound class na tinuro ni Tutor Marky, nagta-travel din ang light. Di ba, Tutor Marky? Yes po. Yes, okay. So ano ang tawag, Tutor Marky? Actually, nakita ko na sa sa comment section. Anong tawag, Tutor Marky, sa mga object? Hindi lang naman to specific bagay Any object that can bend light. Tutor Marky? Okay. So, ang tawag po natin doon is reflection. Tama ba, Tutor C? Kapag may bend, that is reflection. Yes. No, Tutor Marky, yung object, prism. Okay, so the object na nagpapa-reflect or nagpapa-bend sa atin through the refract is the prism. So, it is a transparent optical element that can reflect or bend with light, separating its components based on the color's wavelength. And alam mo ba, Tutor Z, meron ako ditong ayan, ito po grade 8. Ito yung example ng prism na pinapakita sa screen po natin. Ito yung example ng prism. Ito yung kumbaga papalabas pag tumama yung white light dito, magkakaroon siya ng rainbow gaya nung nakita natin sa screen. Ayan, i-zoom ko. That is correct. Ayan. And like I said, Tutor Marky, aside from the actual prism, ito ay yung kahit anong transparent na object na pwedeng magpasukan ng liwanag at bumaluktot. Water can be a prism as well, di ba? Katulad ng ballpen din, salamin, ganun. Alright? So note this kind of refraction class. Okay? Pag nag-bend ang light kasi, Tutor Marky, it's called refraction. Pero pagdating sa light, may specific kind of refraction siya. At ito ay tinatawag na dispersion. Okay? So once again, bago tayo lilipat sa susunod, ang object kahit anong transparent na pwede mag-breakdown ng white light ay tinatawag na prism. Ang pagbaluktot ng light ay refraction. At ang tawag sa refraction ng light ay dispersion. Very good. Tandaan niyo yan kasi babalikan natin yan sa ating activity. Tutor Marky? Okay po, at ano ko lang, hello po kay Renaline Talosog Kalamayan. So, watching from Alibadabad National High School San Mariano to District ng SDO Isabela. Ayan. And hello also kay Kate Luis Ablaza. And kay Lorenzo DRG from Pulong, Buhangin National High School. So, dagdag ko lang po, Tutor C. So, dahil nga po may tinatawag tayong prism, alam nyo ba, grade 8, ang freezing sa Earth na kinoconsider is yung ating atmosphere. So, siya yung atmosphere na silbing freezing, kaya nakikita natin yung mga different colors dito po sa mundo. That is correct. Kaya may rainbow tayo, Tutor Marky, di ba? Yes po. Yes. So, Tutor Marky? So the spectrum. So from here, we have here the spectrum. So while these bands of colors separated by their different degrees of refraction, and that is the spectrum. Yes. Ayan. You actually, Tutor Marky, yung Roy G. Biv na pinakita natin kanina, di ba white light, tapos pag naghiwa-hiwalay. Pag naghiwa-hiwalay na sila, ang tawag natin dun sa hiwa-hiwalay na colors ng white light ay spectrum. Okay, so isa na namang term yun Again, spectrum yung naghiwa-hiwalay na colors ng white light. Okay.
Ayun, nakapunta agad tayo sa lesson 2 kasi nga nakasama rin. Sana Tutor Marky, natandaan nila yung mga term kanina. Ano yon? Prism, refraction, dispersion, at saka yung pinakahuli, spectrum. Very good. Ang dali lang ng topic natin. Alright, Tutor Marky and class, nandito naman tayo sa hierarchy of light or yung order, Tutor Marky, yung arrangement nila. Yung nga yung tinatawag nating Roy G. Biv. Okay? Tutor Marky, pakibasa nga nito. Ayan, so grade 8, sabay-sabay tayo. The arrangement of the colors of light follows the intensities of the colors, the wavelengths, the frequencies, and the energy. And that is called the hierarchy of light. So, based po sa meeting tutor, parang tatlo yung ano natin, yung yung pinaka-ano dito, yung napansin ko lang, so intensities, wavelength, frequencies, and energy, 4 pala. Ayan. Yes. Okay. Yes, actually, Tutor Marky, intensity nung tatlo. Intensity ng tatlo. Yes. O, alamin na natin kung ano yung sinabi ni Tutor Marky na wavelength, frequencies, and energy para maintindihan natin kung bakit sila naging Roy G. Biv. Okay, class, dun sa module nito, eto siya. So, bawat isang yan ay ipapaliwanag namin ni Tutor Marky, yung wavelength, frequency, at yung photon energy. Yung photon energy nga lang, Tutor Marky, hindi natin may papakita kasi nasa loob mismo siya. Pero yung wavelength kasi at saka frequency, makikita natin siya sa reading. Okay? So, mapapansin nyo, class, na yung violet, yung wavelength niya ay 380 to 445. Yung red ay 620 to 750. So, bago tayo pupunta doon sa mismong explanation, kumbaga, pasilip ko na, Tutor Marky, para madali nila maintindihan ito. Yung wavelength, class, ay, di ba naalala nyo na umaalon siya ng ganyan, Tutor Marky, di ba? Pag sinabing wavelength ay yung distansya sa pagitan ng dalawang alon. Okay? So, ibig sabihin, class, yung violet, kumpara dun sa red, mas malapit. Tama ba? Mas malapit yung dalawang alon niya. Samantalang yung red, yung dalawang alon, malayo ang distansya. Yun ang ibig sabihin ng wavelength pag nakita niyo yung alon-alon. Yung frequency naman na Tutor Marky and class ay ilang beses ba siyang umalon sa isang unit time. For example, sa 1 second, ilang alon na yung nagawa ng violet at ilang alon na yung nagawa ng red. So yun yung pasilip natin sa wavelength and frequency, Tutor Marky. And explain natin sila kanila ng malinaw. Ito, Tutor Marky, ito yung mas maayos na arrangement kasi nga Roy G. Biv dapat una yung red eh. Ewan ko ba kung bakit nauna kanina yung violet. So ganun din po ito, class, binaliktad lang para masundan natin yung hierarchy na red ang una sa listahan, violet ang nasa huli. Frequency of light, Tutor Marky? Ayan. So the frequency in light, it refers to the number of waves passing a certain point in 1 second. So, and it measures in hertz and it units of cycle per second. Ayan. Yan yung unit ng frequency, hertz. Yes. So pag mag-measure tayo, Tutor Marky, ng frequency ng light, hertz ang ginagamit natin. And again, ang frequency ay ilang alon ang nagawa niya sa isang segundo. Okay? Ayan. Nabanggit nga po ni Emmanuel Citarosa dito, the more energy in the wave, the higher its frequency. Ayan, very good naman si Emmanuel. Kasi very active di ba? Yung ang bilis niyang magganong-ganon, no? Kumpara dun sa red na konti lang yung wave kada isang segundo, di ba? Right, sabi nga po ni Gilbert Francisco dito, violet mas masinsin, sabi po niya. Yeah, that is correct. At least naiintindihan na sa Tagalog, no, para talaga ma-apply. Tutor Marky, paki-continue ito. Ayan. So in terms of the frequency of light, sabi dito, the visible color has a frequency ranging from 430 trillion hertz and it can be seen as a red. However, in terms of the violet, it has 750 trillion hertz. So ibig sabihin, mas madaming frequency ang meron ang violet compared sa red. So in any frequency below or above are not visible to the human eye. Ayan. Sabi nga ni Ryan J. Soliva, ayo po, violet has a lowest wavelength, red has the highest wavelength, violet has the highest frequency, and red has the lowest frequency. So ngayon nasa frequency muna tayo. Mamaya tayo sa wavelength. That is correct. So yun nga, Tutor Marky, yung parang last bullet na binasa mo, pag lumampas na sa red yung hertz or lumampas na sa violet, hindi na natin makikita, yun na yung parang kulay puti na lang or kulay black, di ba? Kasi nga break down yung kulay.
Alright, energy naman po tayo. Ako na to, Tutor Marky. Pag energy naman, nakita natin kanina yung table natin. Wave frequency is related to wave energy, Tutor Marky. The more energy in the wave, the higher its frequency. Yun nga binasa mo na comment nila na mas maraming wave si Violet, kaya mas mataas ang kanyang energy. Parang imagine na rin natin yung batang malikot, di ba? Basta talon ng talon, mas maraming energy. Diba? Sa isang segundo, ang dami niyang talon. So parang ganun yung analogy. Tama ba yon analogy? While the lower frequency, the less energy in the wave. So i-connect nyo lang class yung energy at saka frequency. Mas maraming wave, mas maraming frequency, mas maraming energy. Tulad nga nitong comment nyo kanina, sabi nga ni Marniel Kyle Lustre Ramos, the lower the frequency is less energy in the wave. Very good. Violet, dahil siya yung pinakamaraming wave or frequency, siya yung mas mataas ang energy. Yung red na konti ang wave niya or frequency sa isang unit time tulad ng 1 second, mas konti yung energy niya. Very good class. Ayan, alright, very good naman yung nabasa natin sa comment dito. Talagang nagkakaroon din sila ng analyzation in terms of the wavelength, yung energy at saka yung frequency. Kumbaga, ganun pala yun. The more na mas malapit kay ganito, mas malapit kay dyan. Nagkakaroon sila ng ito ba increase or ito ba mababa. Ayan. Yes, that is correct. And mas natutuwa kami class kasi talagang kumbaga hindi lang kami, 'di ba? Yung parang yung goal natin na makapag-interact para matuto, nakikita namin sa comments ninyo. Very good kayong lahat dyan. Ganun sana lahat, di ba? Alright, ito naman, Tutor Marky, yung wavelength na sinabi natin kanina. Napag-usapan natin yung frequency, Tutor Marky, yun yung dami ng alon. At kung sino yung pinakamarami ang alon sa isang unit time, katulad ng 1 second, yun yung pinakamaraming energy. At yung wavelength naman, pakibasa nga, Tutor Marky, ano ba yung wavelength? Ayan, so ang wavelength, so nabanggit natin kanina, it is the distance between corresponding points on subsequent waves measured from peak to peak, or what we call the crest, yung pinakamataas, and throw or between two corresponding points of waves. Yung throw at ito yun sa mababa. So it is measured in nanometer or symbolized by NM, small letter N and M. Hello po kay Ma'am Teresa Murillo. Hello po dyan. Kay Fulgencio Clarice, kay Ryan Jake Soliva, and Francine Panalangin. Ayan. Thank you for giving your learnings through the comments. Yes. Ang sarap-sarap magbasa ng comments nyo, guys. Talagang parang di ba? Parang nasa class A tayo na section. Ayan, sabi mo ni Emmanuel Tarosa, mabangit ko lang po, excuse me po. You can measure wavelength from peak to peak, throw to throw, or between. So, nabanggit nga ni Emmanuel kanina. That is correct. So, yung wavelength, yun nga, napakasimple, di ba? Nag-enjoy na ako dahil napakasimple ng topic. Yung wavelength ay yung layo ng alon. Either susukatin mo yung peak to peak, o yung dalawang nasa baba, or yung nasa gitna nila. Okay? Yung tinatawag na in between, okay? Alright, so yung palang wavelength. So pinakamaraming wavelength sa isang second, maraming frequency, mas maliit yung sukat ng wavelength, Tutor Marky. So ito class, wavelength of violet is closer to each other compared to the wavelength of red. Thus the wavelength of violet has higher frequency and energy. So kahit kayo naintindihan nyo na agad na yung mas maraming wavelength, mas maiksi ang wavelength, mas maraming alon frequency, mas mataas ang energy. So ayan dali na natin maintindihan yung ating table at madali na natin masasagot yung module gamit yung table na yan, Tutor Marky. Okay, Tutor Marky, pakipasadahan niya ito. Ayan, so here, through the wavelength, so within the spectrum, so violet, yun na mabasa rin natin sa comments na kanina, violet has the shortest wavelength and red has the longest wavelength. So ibig sabihin, habang papunta kay red yung color, so naka-arrange po tong rainbow natin, habang papunta kay red, mas humahaba yung wavelength. Habang papunta naman kay violet, mas lumiliit or mas kumikitid or mas, mas umiliit or nagiging short yung wavelength natin. Yes. Tutor Marky, bago tayo magpatuloy, meron ako nakitang question dito. Why is red so attractive to the eyes? May idea ka ba, Tutor Marky?
Wavelength. Ay, yes, wavelength tuloy. Mapapansin nyo ba, class, na yung mga fast food ay papuntang red to orange to red? Diba? Sa tingin nyo bakit? Tama. Bakit kaya? Yes, mas actually, attractive. Ba't siya mas attractive? Tutor Marky kasi, ibang ano na to, pasadaan lang natin mabilisan. The colors kasi also affects our emotions. Kaya nga, di ba, kung gusto mong kumalma, green ang tingnan mo. Pero kapag red at saka yung orange, mas ginaganahan ka. Ewan ko ba, basta nakaka-apekto sa ano, di ba? Either gaganahan ka sa emotion mo or kung kumbaga sa fast food, magugutom ka, gusto mong kumain ng kumain, di ba? Kaya wala pa ako nakitang fast food na ibang kulay. Pag kumain ka sa fast food na kulay green, medyo parang boring pero kumakain ka pa rin. Pero diba? Tutor C, mabanggit ko nga, 'di ba? Mostly yung sa atin yung mga learners natin kung sila ay online learner o yung madalas silang nakatambay sa or gumagamit ng laptop, syempre yung screen, 'di ba diyan, Tutor C, medyo kapag kailangan mo nang i-rest yung mata mo, titingin ka lang sa according to studies, titingin ka sa kulay green. That is correct. Kasi kaya kalmado, mas kalmado. So yung sagot doon basically, Gilbert Francisco, is more on psychology yun eh. More on nag-i-explain kung paano nakaka-affect sa ating emotion. Okay. So, eto nga, point of fact lang tayo, kumbaga summary ng mga points na nakita natin, Tutor Marky, na yung red is longest wavelength, so ibig sabihin malayo yung bawat alon niya sa isa't isa, kaya mahina ang energy, parang matamlay. 1, 2, 3. Violet naman, dahil magkakalapit ang wavelength, ibig sabihin mataas ang frequency, mataas ang energy. 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Yung ganon. Alright. So, kumbaga, tandaan lang natin yan for mastery, not memorize. And for the last topic, tinitingnan ko yung oras. Sana nagigets nyo yung kami excited kami ni Tutor Marky. Ako actually, natutuwa ako. So hello po kay Tutor Kevin Domingo. Nasabi po niya, bright colors din po ang nakikita ng mga babies. Ayan. So may Yes, that is correct. Ayan. Hello po kay Tutor Kevin. Shout out po kay Sir Marlon Sanchez. Ayan, yes. Nanonood And in addition to that, Tutor Marky, buti na lang sinabi ni Tutor Kevin. Kaya nga, class, di ba, sabi ko, ang kulay na nakikita natin is actually hindi galing sa object, kundi yung tumalbog na kulay. That's why may mga animals na color blind. Kasi hindi nila nakikita yung tumatalbog na kulay actually. Di ba? So, yun. Ibang topic naman yun, pero related naman. Okay, bending of colors tayo. Alright, paano ba bumabalok to, Tutor Marky? Ayan, so it is through the process of refraction, grade 8. So sabi dito, the bending of light as it passes from one medium to another. Actually, napahapyawan na rin natin to, Tutor Z, yung mga nakakaraang topic. So when light crosses the boundary of two media or of different optical densities like air, water, prism, so on and so forth, it is a change in light speed occurs between of the change in the optical density. So meaning po dito, so base sa pagkakabasa ko po, Tutor Z, bawat particular na medium ay magkakaiba sila ng density. So kapag magkaiba ang density, magkakaiba din po ng speed of light. That is correct, Tutor Marky. Tulad ng sound, Tutor Marky, ano kasi to, class, when you encounter the word density, ito'y tungkol sa kung gaano karami ang lamang molecules. Kaya nga mas mabilis ang pag-travel ng sound sa solid, di ba? Kasi nga maraming nagpapasahan compared sa air na ang lalayo nung nagpapasahan. Kaya nga sabi niya dito, yung speed of light, Tutor Marky and class, naapektuhan din ng density ng tinadaanan nila. Kasi nga, depende dun sa nagpapasahan kung magkakalapit ba or magkakalayo, di ba? Katulad nito, actually nandito ito eh. Pero bago yon kasi nandito sa black part. Optical density, optical means yung nakikita, Tutor Marky and class. Density yung laman ng object na dinadaanan is the measurement of a component's ability to slow the transmission of light resulting to a refraction or bending of the light. Class, tandaan natin na tutorial ito, no? Kahit kumbaga kung ini-English namin, ang mahalaga dito is yung nakukuha natin yung Tagalog na idea, di ba? Para magamit talaga natin. So kapag ang light ay dumaan sa isang optical density na object, ibig sabihin yung makakadaan siya, depende sa density ng bagay na yon, babaluktot at babaluktot, Tutor Marky, ang liwanag kasi nga yung mga molecules ang magdadala ng light energy. Tulad nito, Tutor Marky, ito nga sabi kong lilitaw pa lang. Naalala mo to, Tutor Marky, sa colloids, yung padadaanan mo yung ilaw? Opo. Natandaan ko po yan.
That is correct. Ganyan ang idea ng prism class. Yung ilaw ka actually is pinagpapasapasahan ng mga molecules. And dahil magkakaiba ang degree ng speed nila, syempre may mga unang lalampas at meron yung mababagal. Kaya merong bumabaluktot ng todo at merong parang halos diretso lang kasi mabagal. Kumbaga malumanay ang pagdaloy niya. Yung iba aggressive kaya nakakaliko, di ba? So katulad dito, Tutor Marky, nakita ko ito sa module and sabi ng estudyante ko, Sir, paki-explain nito sa episode mo kasi nakakalito. Kaya breakdown ko to, Tutor Marky and class, okay? Yung nakikita nyong index of refraction, ano lang yan? Yan yung pinaka-representation ng computation, Tutor Marky. Okay, yung nasa baba ng yung may N2. Pag sinabing index of refraction, ito yung tinatawag na refractive index din, refers to the measure of the bending of ray of light when passing from one medium into another. So basically, walang physical representation to, kundi representation lang, okay? So hindi natin yan na kailangan sa ngayon hanggat wala tayong i-compute. Etong incident ray, Tutor Marky, ito yung tawag dun sa paparating na liwanag. Paparating na liwanag. So diyan magsisimula class ha. Kunwari nag-flashlight ka, yung liwanag ng flashlight, yun ang incident ray. Okay? Tapos, ang angle of coincidence naman, Tutor Marky and class, ito yung angle na mabubuo sa point of incidence between the incident ray and the normal. Ano ba yung normal na sinasabi dito, class? Yung normal line? Yung normal line, class, ito yung normally tatalbog, di ba? Kunwari tumamang ganyan, ito yung linya ng talbog niya, angle. Pero dahil light tayo, hindi siya tatalbog dahil refraction to eh. Tatagos siya. At dahil doon sa normal line na kung saan dapat tatalbog siya, liliko siya doon sa point na yon. At ang tawag doon ay angle of incidence. Okay, bine-breakdown natin class para maintindihan natin yung paliwanag nitong picture na ito. So, ang refracted ray naman class ay yung resulta ng pagbaluktot, Tutor Marky. 'Di ba? Incident ray yung papasok. Nung tumama siya sa angle of incidence, imbis na tumalbog tulad ng normal line, bumaluktot siya. So yung bumaluktot na light naman, ang refracted ray. Okay? So nagigets na ba? At meron pa yatang isa, angle of refraction. Ito naman yung other computation kung saan yung pagbaluktot ng liwanag, refracted ray, titingnan mo yung angle niya kumpara doon sa normal line. Ano ulit yung normal line? Yung kapag tatalbog siya, ito ang susundan. Pero dahil hindi siya tumalbog, tumagos siya at bumaluktot. Okay? Yan. Actually, buti na lang, wala naman ako nakitang computation sa module na to, Tutor Marky. Okay. Understanding lang nitong nakikita nating parang drawing na ito. Alright, Tutor Marky. So, grade 8. So, ito ha. So, the refractive indices of different colors of light indicate that it travels at different speeds while passing through a refractive medium, which accounts for different degrees of bending. So, gaya nung nabanggit ko kanina, so dahil in a particular medium, magkakaiba sila ng medium, magkakaiba sila ng speed of light, and also, magkakaiba din ng degrees ng pagbebend nung incident ray kapag tumama dun sa particular na medium. Ayan. That is correct. And in addition, Tutor Marky, huwag niyong kakalimutan yung energy at saka wavelength. Siyempre, di ba, kung mas malakas ang energy, marami ang frequency, mas active, iba ngayon ang reaction niya kumpara dun sa isang mahina ang energy or konti lang ang frequency. Kaya nga yung red, ganun ang pagbaluktot, yung violet, ganun ang pagbaluktot. Kasi nga, magkaiba sila ng frequency, energy, at saka ng wavelength. Kumbaga sa bilis, yung isa tumakbo mabilis, nakaliko agad, yung isa namang mabagal, padapa-dapa, ganun. Okay? So point of fact, ulit Tutor Marky, dito sa Roy G. Biv, ang blue, indigo, and violet. Actually, na-realize ko lang nung ginagawa ko ng PowerPoint, Tutor Marky, yung kulay indigo pala, ganun. Kasi ginamit ko siya sa violet, mali pala ako. Okay? So blue, indigo, and violet, these are the colors with the highest frequencies and energy and are bent the most. Alam naman natin yan, basta papunta sa violet, sila yung very active, mataas ang frequency, malalayo ang wavelength, at sila yung nababaluktot ng todo. Okay? Habang yung red naman, the color that has the lowest frequency and energy is bent the least. Take note yan class kasi nasa activity yan. Violet, the color that is
most bent. Alright. Yun nga yun. Kaya nga sabi ko, sana natandaan nyo. Tutor Marky, ikaw nang bahala dito. Practice activity. Ayan, so we have the practice activity entitled What's More. So ano kaya ayan, so first on activity number 13 on your module. So observe the illustration and answer the questions after. Write your answers on a separate sheet of paper. So from now, so since kayo ay nanonood sa atin through the comments. So we have here the picture on the illustration from white light papunta ng prism, nag-pass through sa prism and then nag-bend. So ngayon, we have here the red, which is the n is equal to 1.512 and we have the violet is 1.530. First question, grade 8. Which color has the highest index of refraction or small letter n? Is it red or violet? Ayan. So which color has the highest index of refraction? So let me see from our comments. So grade 8. So sagot lang tayo. Is it red or violet? So ayan. So sabi ni Laika Galang Pagdanganan, higher violet. Tutor Z, ang ating tuty of the week. Of course, sabi din ni Laika Lucas, ni Francine Panalangin, Jean Gatchalian, it's violet. Jalen Rose de Guzman, Daisy de la Cruz, and Stella. Ayan, umakyat na. So let's reveal the answer, Tutor Z. All right, the color that has the highest index of refraction or pagbaluktot is violet. Very good, guys. Very good. All right. Yung, basta refraction, pagbaluktot yun, guys, pag sinabing refraction. Tutor Marky? All right, so for number 2, okay, which color has the lowest index of refraction? Ayan, lowest index. Is it red or violet? 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Alright. So meron ba tayo, Tutor Marky? Ayun. O yun, si Laika Galang Pagdanganan again. Okay, lowest frequency or lowest index of refraction is red. And of course, yung mga comments na rin natin, majority of them answered red. Let's, Tutor Z, what is our answer? All right, red. Congratulations sa mga correct answers. Congratulations, grade 8. And for the number 3 question, based from the illustration, which color is the most bent? Okay. Lagyan natin ng number para para mas madali natin ma-identify kung pang ilang question ba yung sinasagot natin. Okay? So 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer, Tutor Marky, is? So let's see, violet. Ayan. Violet, of course. And number 4. Okay, number 4. Lagay natin ng numbers. Grade 8. Based from the illustration, which color is the least bent? Okay, least bent. Nagpapasahan lang dalawa lang naman pamimilian natin. Grade 8. Number 4 question na tayo. Based on the illustration, which color is the least bent? Ayan. So sabi ni Leboy Amores, red, ni Patrick J. Valderrama, Angel May Espino. So, Tutor Z, what is our answer? Yes. Yeah. Right. That's correct, Tutor Marky. Kung mapapansin nyo, class, madali lang, di ba? Kasi hindi naman ito about yung parang maging scientist tayo eh. Yung repetition, Tutor Marky, para ma-master natin sino ba yung highest, lowest, least bent, yung mga ganon. Ang purpose natin dito. Alright, last part. Hanggang 5 lang naman to, Tutor Marky. Assessment. Yes, ayan, so let's start now. Grade 8, number 1. Which has the least energy among the colors of the rainbow? Is it letter A, green, B, orange, C, red, D, violet? So number 1, balik tayo sa number 1 to grade 8 ha. Balik tayo sa number 1. So, lagyan lang ng number and then your answer. So, sabi ni Patrick J. Valderrama, it's letter C. Sabi ni Jing Gatchalian, it's letter C. Ni Angela Maris Gregorio, it's letter C, red. Emmanuel Tarosa, Francine Panalangin, Leboy, ayan, umakyat, Amores. So, Tutor Z, let's reveal now the answer. Yes, the correct answer, of course, is letter C, red. Ayan, yan yung purpose, diba? Inuulit-ulit natin. Alright, Tutor Marky.
Okay, number 2 question, grade 8. Violet is the most bent among the 7 colors because it has the blank. So letter A, highest frequency. Letter B, lowest frequency. Letter C is the longest wavelength. Letter D, shortest wavelength. So what is your answer, grade 8? Number 2 question na tayo. Ayan, sabi ni Laika Galang, it's letter D. Ni Jing Gatchalian, letter A. Okay, ayan, Laika Galang, letter D. So, lagyan natin ng number. So, Leboy Amores, letter A. Francine Panalangin, A. Ayan. Ayan. So, Sophia, letter D. So, what is our answer in number 2 question, Tutor Z? The correct answer is letter D, shortest wavelength. So, mapapansin nyo, class, kapag pinaka-shortest ang wavelength or yung layo ng alon, mas madali siyang baluktutin ng prism. Okay? Okay, number 3 question. So, which of the following can separate white light into 7 colors? So, is it letter A, box, letter B, cell phone, letter C, paper, or letter D, prism? So, number 3 question na tayo. So, ayan. Ano ba yung nagse-separate from white light into different colors or yung Roy G. Biv na tinatawag natin? Is it box, cell phone, paper, or prism? Alright, so let's wait for the grade 8 to answer our third question. So sabi ni Patrick J, it's letter D. Leboy, letter D. Stella Lapus, letter D. Laika Lucas, letter D. Tutor C, let's reveal now the answer for number 3. Alright. Yes, the correct answer, class, is letter D. And take note, class, prism is not just about yung triangle na glass. Anything that can bend the light is considered prism, including yung sinabi nga ni Tutor Marky na yung atmosphere. Okay? Alright, number 4, last 2 question. Ayan, number 4 question. So what refers to the bending of light as it passes from one medium into another? So is it letter A, frequency, letter B, reflection, letter C, refraction, or letter D is wavelength? Okay, number 4 na tayo. Grade 8. Number 4. Ayan, so tingnan natin kung ano yung magiging sagot nila. Bending of light. Okay, sabi ni Francine Pangilinan is letter B. Emmanuel Taroza, letter C. Okay, Anzi Kane Sakdalan, letter C. And Erica Dane San Diego, letter C. So, and most of them answered letter C. So, Tutor Z, what is our answer? Tutor Marky is letter C, refraction. Basta bending, refraction yan. Pag tumalbog, reflection. And the last one, Tutor Marky. Alright, for our last question, grade 8. Based on the colors of light, what color comes between red and yellow? Ayan, so yung hierarchy na natin dito, ang pinag-uusapan, Tutor Z. Okay, what comes between red and yellow? Is it indigo, letter A, letter B, green, letter C, orange, or letter D, violet? So number 5 question na tayo, grade 8. Okay, sabi ni Leboy, letter C. Sabi ni Laika, letter C. Okay, ni Patrick J, Stella, letter C. Lorraine, letter C. Laika Lucas, letter C. Raquel, letter C. Lindsay, letter C. Tutor C, what is our answer in number 5? Yes, of course, dahil Tutor Marky, it's Roy G. Biv, red and orange before yellow, of course. Very good. Congratulations, guys. It's about mastery, hindi memorization. Yung para bang kahit anong mangyari, nandyan na yan. Very good. And Tutor Marky, finally, we are done. All right, class. Next topic for next week, it will be handled by Tutor Marky. And our topic for that week is heat and temperature. Right, Tutor Marky? Yes po, Tutor C. For our week 7, Tutor C. Week 7 na tayo next Monday. All right. Malapit na matapos, Tutor Marky. Okay, so guys, once again, thank you so much sa pagiging active. It's not about pagsagot-sagot lang. It's more about nagte-training tayo ng ating utak at mahilig tayo mag-aral. Once again, Tutor Marky, this is Tutor Z from SDO Tarlac Province, and together with Tutor Marky from SDO Bulacan. Say goodbye, Tutor Marky.